Oh! Live na ba tayo? Hello? Oh yes! Live na nga. Live na nga tayo. Hello! Kamusta? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Musta guys? Wala akong direktor, kaya ako lang direktor. Alright! Hello! Si mga nandyan, meron na ba? Kawanin. Kawan pay. Live tayo guys. Saglit lang naman, Cho. Pamalitan nga natin. Yun, 1 minute. Start na tayo magturo. Siguro baka abutin tayo mga 30 minutes or a little bit more. Kumusta ang aking boses? Hello? Tapos na ba kayo mananghalian? Nagpapatunaw na lang ba o nagsasaing pa yung iba? Sigurado hindi pa natutulog ang mga ito. Hindi pa nagsisiesta. Ano po? Kaya 12:30 tayo para alam mo na, hindi pa tayo masyadong ah, occupied. Pag-share. Tingnan ko nga kung mai-share ko siya. Who is like our God? Who is like our King? Yan na. Tingnan ko kung pwede yan. Pwede siguro. Dito sa kabila, tingnan ko baka meron kayong hindi ma-sharean. Merong groups dito na hindi ninyo. Hindi kayo kasali eh. Ang lagi barako. Share ko nga dito sa kabila. Ayan na, 31 na. Start na tayo guys. Sana kayo? Meron tayo dito grupo ng mga barako eh. Nasaan na ba yun? Minsan, katulad ko rin noon, hindi ko pinapansin yung mga turo na gano'n. Kasi siyempre, nakagapos kami sa turo ng nakagisnan naming turo. Pero inabot din ng taon. Inabot yata ng 10 taon pa eh. Bago ko ma-realize, teka, balikan mo nga. Nakita ko ulit sa TV. Teka, ibang turo nito ah. Teka, pakinggan mo nga to. Hanggang sa ginigisingan ko siya ng madaling araw eh. Kasi 2:00 ba naman ang turo niya madaling araw. 30 minutes lang siya magturo. Ni-record ko pa sa nung araw, uso yung record sa ano eh. Yung sa ano bang tape tawag natin doon. Yung mayroon pa akong ano yung maliit tapos may maliit na hindi video yun, tape lang ang tawag doon. Nire-record ko siya, cassette. Tapos paulit-ulit ko. Oh, kumusta ang aking boses, Pastor Jem? Hello? Okay ba? Hindi ba late? Okay.
Sino bang ating papasahan pa? Mga dodong, mga inday. Andiyan ka, Ate Mel, andiyan ka pala. Inday Mel, wala ka namang ginagawa, makinig ka lang. Hindi ito reliyon, hindi ito Biblia. May sulat lang sa Biblia, pero para bang sinulatan mo yung kaibigan mo. Matagal mo ng kaibigan. Tapos sinabi mo ng, halimbawa ay, bakit hindi na tayo nagkikita? Hindi ka naman busy Hindi mo ba ako namimiss? Ay, ganun ba? Ano? Deadma ka lang sa kanya. Deadma lang ba? Hanggang sa isang araw, nangailangan sa'yo, ayun, panay ang chat sa'yo. Ate Mel, kumusta ka na? Sinagot mo nun, buti naman napachat ka. Oo, may kailangan sana ako bakit? Ano ba yun? Baka may 10,000 ka dyan. Babayaran naman kita sa sweldo ni mister. Kailan mo kailangan? Sana ngayon na Naku, hindi pwede. Hindi pwede ngayon, Day. Sabado ngayon Ang bangko, bubukas ganito, ganon. Or ang pera darating ganito, ganon. Ayun, hindi na. Sige, thank you na lang. Hindi ka na uli minessage. Ang dating sa kanya, ang damot mo. Ganyan din tayo sa Diyos Hindi natin pinapansin. Pero pag may kailangan, punta sa Diyos. Hindi na pagbigyan ng Diyos agad. Kasi nga, mali ang motibo. Ayun, nagtampo na sa Diyos. Hanggang sa'yo na. Wala na siyang proteksyon. Wala na. Hanggang sa sisin yung Diyos. Parang araw kung may mangyari, ito, nagtuturo ang Diyos. Parang gano'n. Alright? Pwede na ba tayo magsimula? Hindi ito reliyon, hindi ito denominasyon, hindi rin ito Biblia. Hindi. Pero babasa tayo sa Biblia at unawain natin yung kanyang layon. Kasi kung hindi mo naman sisitasin ng Biblia, ang Biblia papatayin ka Totoo lang. Hindi lang papatayin ka. Pahihirapan ka talaga. Kasi naman, pagbasa natin ng Biblia, naroon na yung sa mindset natin, ito ibig sabihin nun. So, hindi ganyan ating style. Ang Biblia, at lahat na nakasulat doon, pati mga karakter sa mga tao, ay ang ating samut-saring kaisipan. Alright? So, tingnan natin. Simulan natin dito sa unang basahin natin, sa unang Korinto uli, chapter 2, verse 14 to 16. Unang Korinto, chapter 2, pakipost na lang, sa King James Version at sa Tagalog. Basahin ko po sa verse 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu. Take note, bagay ng Espiritu. Hindi siya makatanggap. Ang tao daw na nabubuhay ayon sa laman, ayon sa tinapay lamang, ayon sa pera lamang, ayon sa inggit lamang, ayon sa selos lamang, ayon sa sinabi ng tatay, lolo natin na pag hindi ka nagtapos na pag-aaral, maghihirap ka. Hindi totoo yan. Kapag hindi ka nagsipag, maghihirap ka. Hindi rin totoo yan. Marami yan sisipag-sipag. Sobrang sipag. Hindi masamang magsipag. Pero tandaan mo, sobrang sipag, napabayaan ang katawan, hindi rin naman yung maman. Kasi naisip niya, pag hindi ako magsipag, hindi ako maggising ng madaling araw, o hindi ko gawin ng araw, gabi at gabi araw, hindi ako asenso. Ayun. Hindi naman inabot ng 10 taon. Nagkasakit. At kulang pa.
ang kanyang pinagsipagan. Doon panggastos sa ospital. So, hindi rin totoo yan, ha? Yun ang mga ayon sa laman. Hindi sila makakatanggap ng mga bagay ng Espiritu. Take note, bagay ng Espiritu, iba po ang bagay ng sanglibutan. Ngunit ang lahat ng bagay, galing po sa Espiritu. Alright? Mamaya paliwanag natin. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Sinisiyasat ayon sa Espiritu. Inuunawa, inaalam, nililinis o lililinaw o binabasa at inuunawa, iniintindi ayon sa Espiritu. Ano yun? King James Version tayo. Ha? But the natural man, ikaw at ako yan, receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Biro mo? Para sa kanya, kamangmangan, kalukuhan, itong mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Neither, sabi sa Australiano, naalala ko si Ate Sheena, neither. Sa Amerika naman sa atin, neither. Can he know them? Because they are spiritually discerned. Discern. Ang ginamit sa salita sa English o sa King James, discern. Iba po ang discernment, iba din po yung sinasabing understanding ng tao. Alright. Verse 15. But he that is spiritual judges all things. He that is spiritual judges all things, yet he himself is judge of no one. Tagalog. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya ay hindi sinasiyasat ng sinuman. Verse 16, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya ay turuan niya? Sino? Datapwat! Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo na Panginoon. Nasa atin daw. Marami sa atin bumibili ng cellphone, mamahalin, pero hindi binabasa yung instruction. Kaya ang alam na niya ang gagamitin niya. Sige, ang mahal-mahal. Magkano bang iPhone 6 ngayon? Sige lang siya na sige hanggang siya nasira. Hindi naman nasira, pero napalitan na uli, naluma na uli, hindi niya nagamit ang maraming apps sa loob. Maraming hindi niya nagamit. Kasi yung dati na lang niya cellphone, namumuray, ang kanyang alam, kaya yun lang ina-apply niya sa kanyang bagong cellphone na mamahalin. Parang ganyan. Dito sa King James Version, verse 16 na tayo, ang sabi dito, who has known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. The mind of Christ is the fullness of the mind of God. Ang mind o kaisipan ni Kristo ay kapuspusan ng kaisipan ng Diyos mismo. Nandun yan sa iyo, nandito rin sa akin. Saan? Siyempre nandito, no? So, unawain natin mabuti. Kapag napakinggan natin ito, guys, hindi ito kwento. Hindi ito Biblia lang. No. Ikaw ito at ako. Now, i-apply natin sa isang pangyayari uli. Alright? Apply natin uli sa isang pangyayari. Pumunta tayo ngayon sa Marcos chapter 5. Kaya i-message ko nga muna itong mga dapat ay nandito. Pero wala sila. Nakakalungkot lang, wala sila. Siguro busy siya pamamasyal. Alright. Mark chapter 5. Marcos chapter 5. Saglit na ito, guys. Pero kung atin ito pakinggan, napakalaki ng pakinabang.
Dito sa Mark chapter 5, magsimula tayo. Dito tayo sa magsimula sa verse 1 na. Okay, verse 1. Sa verse 1 na tayo. Basahin natin. Nandiyan pa kayo? Okay, di bali marireplay naman nila eh. Okay. Mark chapter 5 verse 1. Alright. Tagalogin natin. At nang magsidaong sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. Sorry, Bisaya kasi ako guys. Verse 2. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu. Okay? Siraulo. Possess. Alam mo ba, pag selosa ka, possess ka rin ng selos. May mga tao na possess ng pagdududa. No? Hindi mo lang napansin, akala iniiwasan ka na. O akala ay kalaban mo, kinakalaban ka na. O kinakalaban mo siya. Okay. Karumal-dumal na espiritu. Ano ang nasa kanya? Karumal-dumal daw na espiritu. Na tumatahan sa mga libingan. Sa libingan daw siya tumatahan sa verse 3. At sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Matindi. No? Ginagapos ng physical na gapos, hindi magapos. Hindi siya mapatino. Ikaw at ako ito. Hindi ka kaya gapusin, patinuin ng paligid mo. Nang nakikita mo araw gabi. No. Ikaw at ako ito. May dalawang kaisipan tayo na basa kanina. Natural at spiritual or natural man at the mind of Christ. The natural mind and the mind of Christ. So itong taong nasa libingan ay ang ating kaisipang natural. Ito yung namumuhay sa gubat. Ang paraiso, kapag hindi nalagaan, nagiging gubat po siya. Hello, Ate Hides. Ito yung libingan, na ibig sabihin, kadiliman, kakapusan, namumuhay sa kung saan hindi kasali, kumbaga, sa tunay na lipunan, libingan. Ito ang libingan na ito, ang lugar na ito, ay ang kaisipan ng natural na tao. Ikaw at ako ito. Okay? So, balik tayo doon sa verse 4 na. Sapagkat madalas na siya ginagapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Hindi ka kaya supili ng tao lang. Sa King James, ano ba yung damal? Because he has been often bound with fetters. Fetters pa ang inano sa kanya. Ang fetters ay yung shackle mismo, yung bakal talaga na nakakabit sa kadena. At hindi yan. Pero sabi niya, wala.
Alam mo yung physical na gapos, kapatid. Halimbawa, may mga gusto tayong baguhin. Ay, katulad ko nung araw, binubugbog ko. Mag-aral ka! Sayang ang gastos ko! Hindi. Sabi niya, kuya, ayaw ko mag-aral. Bigyan mo na lang ako ng pera. Tulungan mo na lang ako! Huwag mo na akong paaralin. Binugbog ko. Hindi rin nakatapos. Kinuha lang pera pang paaral, iniinom araw-araw. Kahit na anong pisikal, hindi ka kaya. Ang tanging makakaya ay ang ating pinag-aaralan na ito. Hello, Ate Noah. Hello, mabuti naman. Nandiyan ka. Okay. Tuloy natin. Verse 5, at palaging sa gabit araw ay nagsisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Alam mo yung mundo natin ito, kung nasa natural man ka, natural mind, sinusugatan mo mismo sarili mo. Sigaw ka ng sigaw, ano ba itong buhay na to? Bakit sila ganito? Panunugat sa sarili. Yung hindi makapagpatawad. Pagsusugat sa sarili. Yung selos dito, selos doon. Inggit dito, inggit doon. Ito ay sigaw na nakakasugat ng sarili mismo. Verse 6. Ang pagtatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo siya'y at pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. Sira man ang ulo natin, marunong tayo sumamba sa Diyos. Pag may kakapusan, may kailangan, punta sa simbahan, sa church, at sasamba sa Diyos. Katulad kinuwento ko na kay Ate Mel, pag may kailangan, yun na! Naalala ka na! Kamag-anak, kilala ka lang dahil may kailangan. Ikaw naman dahil may pera at mabait ka, bigay ka lang ng bigay. Kung nabago ba sila? Hindi sila nabago. At pag may kailangan, sasamba sa Diyos. Sinong Diyos? Alright? Yan ang natural man. Ang ating katauhang nagising sa gubat sa libingan. Malapit na mag-30 minutes. Ano ba, Dodong? Tigil-tigilan. Bilis-bilisan mo. Verse 7 na tayo. At nagsisigaw ng malakas na tinig sa kanyang sinabi, anong pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Anong pakialam ko sa mind mo? Si Jesus dito, kapatid, ay ang ating mind of Christ. Dalawang katauhan, natural man at mind of Christ. Si Jesus dito ay ang ating kaisipang Kristo. So ikaw at ako ito, kaisipang natural, kaisipang Kristo. Anong kaisipang Kristo? Kapuspusan ng kaisipan ng Diyos. So may pakailam ka ba sa kaisipan Kristo? Nabasa natin kanina, nasa atin ang kaisipan ni Kristo. We have the mind of Christ. Anong sigaw ng natural man? Anong sigaw ng sira ulo na ating sarili na natural? At nagsigaw pa ng malakas na tinig na kanilang sinabi, anong pakialam ko sa iyo, Jesus? Anong pakialam ko sa sinasabi mo may kaisipan ako ni Kristo? Kamangmangan sa kalukuhan niya, sira ulo! Anong pinaggagawa mo? Nagsasayang ka ng oras sa paliwanag sa akin. Pero, kapag may kailangan na Kristo, Lord, tulungan mo ko na hindi ganyan ang paglapit kay Kristo. Hindi ganyan ang paglapit sa Panginoon. Kapatid, bago matapos ang video na ito, pakinggan lang natin mabuti at maunawaan at mapagtanto natin na may tunay palang paglapit kay Kristo. Alright?
Tandaan natin, ang sabi ng si Raulo, na ating natural na kaisipan, ito ang sabi niya, at nagsisigaw ng malakas na tinig sa kanyang, at na kanyang sinabi, anong pakialam ko sa iyo? Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kataas-taasan pala eh. Kilala mo pala eh. Kita'y pinamamanikan alang-alang sa Diyos na wag mo akong pahirapan. Biro mo yun. Ginamit pa yung pangalan ng Diyos. Nakikiusap sa amin niya, sa pangalan daw, alang-alang daw sa pangalan ng Diyos. Ganyan tayo palagi, Lord, alang-alang sa pangalan ng Diyos na Ama, please. Sabi ng aming kalipunan, hindi ka Diyos, tao ka lamang, anak ka nga ng Diyos. So, alang-alang sa Ama, wag mo na akong pahirapan. Yun. Ito, namatay na lang sa mundo. Hindi nakamta ng inihiling. Kasi ayaw iwanan ang libingan, ang natural mind, yung reliyon, yung sekta namin. Dito magkapatiran kami. Dito lang ang kaligtasan. Nasaan? Nasaan ang kaligtasan? Bakit lahat kayo may cancer, may sakit? Bakit kayo naghihirap pare-pareho? Pag may kaaway ang isang kapatid ninyo kuno, kaaway nyo rin lahat. Walang matuwid, kundi ang kapatid ninyo kahit na siya ang namaril. Siya pa rin ang tama. Itatago ninyo ang inyong pastor. Dahil siya lamang anak ng Diyos. Kahit nang-rape pala. Ay, yung sinusubwen, yung hinawaran pa. Sorry. Hindi ko siya kalaban, hindi ko kayo kalaban. Tinuturo lang natin paano ang tama. Alright? Okay. Huwag masaktan. Kundi, mahapdian lamang. Okay. So, si Jesus pala, taas-taasan ng Diyos. Bakit sabi niya? Huwag mo akong pahirapan! Alright? Verse 8. Sapagkat sinabi niya sa kanya, sinabi ng mind of Christ. Sinabi natin tunay na kaisipan. Sinabi ni Jesus, lumabas ka sa taong yan. Lumabas ka sa buto at laman ko. Dahil ang iyong katawan ay buto, laman, litid, dugo. Katawan ni Kristo. Efeso 5:30. Sapagkat sinabi niya sa kanya, sinabi ng spiritual mind ni Jesus. Di mo ba alam na si Jesus ay nasasayo? Basahin mo. 2 Corinthians. Nandun sa chapter 13 by verse 40. Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. Kaya pala siya palabasin, hindi lang gagapusin. Ginapos na ng lahat, pati kadena, ginapos na. Hindi! Tumalab sa kanya. Kapag ginamit mo pala ang iyong mind of Christ, spiritual mind, kaya pala. Kaya siya mapalayas. Ito tinuturo ng lagi, Last Adam Generation Institute. So, ang buhay karumal-dumal, buhay madilim, buhay mahirap, puno ng sakit, kaya pala palayasin. Sino magpapalayas? Ang iyong katauhang Kristo. Ang iyong kaisipang Kristo. Hindi mo lalapitan ang iyong kaisipang Kristo. Ikaw yan, kapatid. Gamitin mo lang. You have the mind of Christ. Yan si Jesus Christ na kumakatawan sa iyo, buto at lamang kanya. Verse 9. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, si Jesus ang nagtanong nito sa si Raulo. Ang nagtatanong, ang iyong mind of Christ, kailangan pag nagamit mo ang mind of Christ mo, mayroon siyang salita, nagtatanong siya, naninita siya. Tinatanong niya yung natural mind mo, ang iyong unang bulok na katauhan na nakatira sa libingan, sa gubat. Anong pangalan mo?
Ikaw din ito kausap ng ikaw. Natural mind at spiritual mind mo naglalaban. At sinabi niya sa kanya, sinabi ng natural mind, pagka pala tinanong, pag nagamit mo pa ng at spiritual mind mo, sumasagot pa ng natural mind mo. Oh? Pag mind of Christ pa na nagsasalita sa loob mo, malinaw pala eh. Masagot pala, pulutong ang pangalan ko sapagkat marami kami. Tingnan mo. Hindi siya isa. Marami kami. Sino-sino? Sino-sino yung pulutong? Sino yun? Hindi makapagpatawad. Karumalduman na espiritu yun. Kalaban yun. Pride na winawasak ang tao, pinapatay ang tao. Inggit, selos, bigati. Nandun na rin si katamaran. Unang-una, tamad, alamin, kilalanin kung sino siya. So marami sila. Legion na sinabi. Ang legion, hindi bumababa ng 2,000 na mga karakter sa loob. Ito ang mga sinasabing isda sa karagatan natin. Ito yung mga ibon sa impapawid natin. Ito yung mga gumagapang na mga hayop sa ating mundong isinumpa. Alright? Sana maunawaan ninyo. Sumagot daw siya. Yan o. Pulutong kasi marami kami. Akala mo yung ikaw lang mag-isa dyan, Dodong, Inday, ang natural mind mo, ako si ganun. No. Ang individuality natin apart from our true state, Christ Jesus, the I am, the fullness of the Godhead bodily, ay marami yang kasama. Kakampi para ibaong ka, to steal, to kill, and to destroy you. So, sino ngayon sisihin mo? Si natural mind lang. Wala kang sisihin na ibang tao, ah? Okay, verse 10. At pinamanik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing iyaon. Bino mo? Tumigil ka, nanay! Tumigil ka! Mami, daddy! Tumigil ka! Kuya, ate! Ganito ako eh! Ba't di mo ko tanggapin na ganito ako? Iba ka, iba ako. Huwag mo na ako magsalitaan. Galit ka pa. Huwag mo akong palayasin sa lupain na ito. Ano po? Yan, natural mind. Hanggang sa iyo, nabulok ka. Wala ka naman lalapitan kundi yung nagmamahal sa iyo. Si kuya, si ate, si nanay, si tatay, si daddy, si mami, si asawa. No? Saka ngayon, anong isingilan ka sa mundong ito? Laking tuwa na magulang mo. Ngayon nga'y malaki ka na. Tapos bumalik ka ngayon, anak, anong nangyari sa'yo? Alright. Verse 11. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan na mga baboy nagsisipang hinain. Doon sila nararapat sa mga baboy, kapatid. Ang mga kasamahan mo sa natural mind, makasama ng ating natural mind, kapatid. Mga hayop. Mga gubat, hayop! Karumal-dumal, baboy! Verse 12. At nangamanik sila sa kanya, na nagsisipagsabi, paparoon mo kami sa mga baboy upang kami magsipasok sa kanya. Yun na nga, para sirain nila sarili nila at binigyan ng pahintulot ng Diyos na ng iyong mind umalis. Ano nangyari? 2,000 daw sa verse 13. Binibilisan ko guys, basahin na lang ha.
Verse 14 tayo. At nagsitakas ang mga tagapangalaga ng mga yaon at binalita sa bayan at sa mga bukid. Ayun, inalagaan mga baboy, nagalit tuloy. Wala, patay ng baboy namin, pinamalita. At nagsiparon ang mga tao pa makita yung kung ano ang nangyari. Alam mo yung mga baboy, may isip ito, may memory sila. Tandaan nila yung tinukso ni Diablo si Eva sa pamagitan ng ahas, sinumpa ng Diyos ang ahas ni Lord. Kung saan niya pa rin tayo masumpa ng Lord, nagpatiwakal tayo, nagpatilunod ng mga baboy para lumabas kasi ang Diablo, ang karumal-dumal na espiritu, pagpatay ng katawan, lalayas na sila, lalabas sila, at hanap uli sila ng panibago nilang mapapasukan. So, ang gustong-gusto ng Diablo na manahan sa katawan ng tao. So, ito naman ang alaga ng baboy, wala namang alam, wala yung alaga niya. Ayun, pumunta doon sa mga religious leader at nagsumbong. Verse 15. At nagsiparon sila kay Jesus. Oh, pumunta doon yung mga dako-dako, kasama yung nag-aalaga ng baboy. At nakita nila ang inalihan ng demonyo na nakaupo. Nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. Kapatid, kapag ang ating natural mind ay nalupig, nagapos, napalayas ang legion ng mga espiritu na karumal-dumal, kakatakutan ka na sanglibutan na ito. Hindi ka nila malalapitan. No weapon formed against you shall prosper. Walang anumang sandata na pwedeng manaig sa iyo sa mundong ito. Kung gusto mong mabuhay hanggang 140 years, ikaw ang bahala. Hanggang sa hindi mo pa nagaganap, natupad ang lahat ng layunin ng naglikha o ng iyong buhay, Kristo. Tumigil ka at mamuhay ka, tapusin mo ang labanan, kapatid. At ano na itong kaisipan, kapatid? Ano itong bagay ng Espiritu na sinasabi di matanggap? Sabi ni Jesus sa Juan 6:63, ang mga salita na sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Itong ating kaisipan ay salita. Puno ng salita. Kaya mayroong kaisipan ng tao dahil sa mayroong salita ang kanyang isip. At ang mga kaisipan na ito ay mga bagay. Lahat ng bagay na sa kaisipan. Ang lahat ng ating tinatamasa sa mundo ay mula lamang sa iyong kaisipan. So ang kaisipan mo, kapatid, ay naroon ang bagay. Pag masama ang kaisipan mo, karumal-dumal ang kaisipan, natural mind, nandun ang mga bagay na papatay sa iyo. Iksi ang buhay, to steal and to kill and to destroy. Ngunit pag ang kaisipan natin, mind of Christ, kaisipan ni Kristo, nandun naman ang good and perfect gifts. Mga perpekto na mga bagay, kasama na siyempre perpektong kalusugan. Hindi ka maghihirap. So, ang words, ang mga salita na naglalang ng lahat ng bagay ay batas. Basta't salita, naglalalang yan ng lahat ng bagay. At naglalang na nga. Walang nalalang kung hindi sa pamamagitan ng salita. Juan 1:3. 1:1:3, Bisaya. So, ano ang nasa kaisipan mo? Natural lang ba? Hindi mo matanggap ang mga bagay na espiritual o bagay ng espiritu ng Diyos na pawang kay buti-buti. Alam mo ba? Sa awit 103 verse 5, may sinasabi doon, mapupuno daw ang bibig mo ng mabubuting bagay. Kaya ang iyong kalusugan, ang iyong kabataan, binabagong parang akila. Nasabihin, ba?
Ganito pala edad mo. Bakit? Lakas-lakas mo pa. Kasi puno ng mga mabuting bagay. Ano ang mabuting bagay? Mabubuting espiritu o mabubuting salita na mula sa puso. Kung ano ang usapin sa puso, ganyan ka. Kung ano ang inner talking mo, yan ang mga salita na pumupuno sa iyong bibig. Salitang natural ba? Na hindi makatanggap ng mga bagay mula sa Espiritu? O natural? Natural lang, okay lang. No, kapatid. Para kang nasa gubat, nagising ka sa mundong ito, gubat. Pero ang tatay mo lagi kang pinadadala ng mensahe, anak, umuwi ka na. Meron ka ditong marangyang paligid, mansyon, marangyang tahanan. Ngunit, ang tingin mo pinahihirapan ka. Ang tingin mo, reliyon! Ang tingin natin ay hindi totoo. Ito ay kamangmangan, foolishness. Pero totoo, kapatid, nabubuhay tayo sa natural na kaisipan ngayon. Ang totoo niya, galing tayo sa mundo ng perfection. Mundo na perfecto. Mundo na kung saan ikaw at ang Ama iisa. Ikaw at ang Diyos iisa. Basahin mo sa Efeso 1:3, 4. Bago palalangin ang mundong ibabaw na ito, bago palalangin ang iyong buto at laman, naroon ka na iisa sa Diyos. Yun ang origin. Yun ang ating pinanggalingan. Ngunit pagbabanat sa mundong ito, tapos na si Lolo Adan sa kanyang pagkakasala. Sinumpa na ang lupa kasama kanyang katawan ng lupa at tumutubo ng mga dawag at tinik, sakit, bigati, kahirapan sa ating mundong ito. Kaya nakikita natin sa labas ng ating mundo na ito. May mundo ka sa loob na siyang sinimulan at simula ng lahat ng mundong nasa labas mo. Ngunit dumating si Jesus. Ang mind of Christ, nagkatawang tao sa iyo at sa akin. Siya ay salita at walang nalalang kundi sa pamamagitan niya. Lahat, masama man o mabuti, sumama lang dahil sa kaisipang masama. Lahat yan sila mabuti. Kaya sabi niya, kahit anong sama niyan, all things shall work together for you good. Bakit? To the pure, all things are pure. Lahat tingnan mo, galing sa mabuti lahat yan. Hindi yan masama. Ang kahirapan galing yan sa mabuti. Ang mabuti na yung karangyaan. Doon ka lang titingin sa marangya. Ang sakit niyan galing yan sa mabuti na kalusugan. Huwag ka tumingin doon. Doon ka sa kalusugan tumingin at sabihin mo, kaisipang Kristo ko, ako nga. Lumayas ka. Natural na kaisipan. Marami kayo, isa-isahin mo. Ikaw, demonyo, karumaldumal na selos, inggit, karumaldumal na hindi pagpapatawad, karumaldumal na katauhan. Pinupugutan kita ng ulo. Ikaw, cancer, wala kang karapatan sa aking katawan. Dahil ang katawan na ito, buto at laman ni Kristo Jesus. Dahil ang aking kaisipan ay si Kristo. Kapuspusan ng Diyos. Sa makatuwid, ikaw at ako, pag nagamit natin ang ating kaisipang Kristo, tayo ang kapuspusan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, ayon sa laman, ayon sa buto, ayon sa ating katawan, na siyang katawan niya. Kay ganda. Ulit-ulitin niyo ang video na ito at kung may tanong kayo, i-PM niyo lang ako.
Father Almighty, great I am, Seberese, Sekendere Seke, Yeshua HaMashiach Rabba. Hindere Seke, Hidebese, Randa Sekende, Ribia Rababa. Thank you, Father Almighty, ng buhay namin si Kristo Jesus, na siya rin kapuspusan mo. Kami na nakikitang damit mo sa mundong ito. We are your garments. Dahil kami ang buto at laman mo, kapuspusan ayon sa laman. Sa pangalan ng aming katuwirang si Jesus, we declare prosperity and health. Sa pangalan ng aming kapuspusan, ng aming katuwiran, ng aming tunay na katauhan, inuutusan namin karumal-dumal ng mga espiritu lumayas, karumal-dumal na kaisipan, natural man, sa pangalan, sa katauhan ng aming kaisipang Kristo. Lumayas ka! Umalis ka sa katawan na ito. In the mighty name of Jesus Christ. I call heaven and earth today. Tawag ko ang langit at lupa sa gabing ito. Sino man sa nakikinig ang sumunod sa panalangin na ito, palalayain siya ng kanyang kaisipang Kristo, kasama ng mga anghel ng Diyos. Sabihin mo, kapatid, ako may isip ni Kristo. Ako nga ang kinatawan ni Kristo Jesus na kapuspusan ng Diyos. Sa pangalan, sa katauhan ni Kristo Jesus, nilulupig, niyurakan ko at pinalalayas ko, pinapatay ko ngayon ang kaisipang sinumpa, karumal-dumal, natural man. Amen! Take it. You have it. Thank you, guys. Next time ulit. Gusto ko manhabaan. Okay na yun. PM kayo, ha, kung meron kayong gustong linawin. I love you.